Sa 1 Timothy. Malakas yung TV. 29. 1 Timoteo chapter 2. Kabanata 2. Versikulo 9. Ang sabi dito, gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Yan po mga kaibigan. No? Lalo na yung mga babaeng materialistic. Tapos, yun bang pagsamba, lalo na sa oras ng pagsamba po, worship time. Kung ikaw po talaga ay totoong anak ng Diyos, sa sinabi dito ni Apostle Paul, na gusto niya ang mga babae ay maging maayos sa pananamit, marangal, no? Iwasan ang ayos sa buhok. Kasi gusto lang Diyos, simple lang, di ba? Ano ba yung klaseng pag-aayos ng buhok? Halimbawa, kahit yung pakulay, actually, nung unang panahon, bawal yan eh. Naalala ko nga nung high school pa ako, kaya pala ayaw ng mama ko na yung magkulay-kulay ng buhok. Dahil pala dito, tapos ayaw niya ako magsuot ng pantalon. Dahil nga sa matigas ang ulo ko at nagsuot pa rin ng pantalon. Dahil yun ang trending nung unang panahon, nung nauso ang pantalon talaga sa mga babae. No? Kung tutuusin, hindi naman talaga maganda ang magpantalon. Pero sa panahon ngayon, parang wala na lang ba. Isa to sa deception po talaga, panlilin lang ng mundo na na-adapt na ng generation natin. Lalo na yung sobrang fitting. Kasi nga nagpapakita ng hubog ng kanilang katawan. Ang kagandang forma ng kanilang puwet. Diba? Ako naman, nagsusuot pa rin ako ng pantalon. Pero sa araw ng pagsamba, hindi ko na yun. Hindi ko na po in-apply kasi gusto ko pong masunod ang salita ng Diyos. Parang pinanloob ko na lang ang pantalon. Halimbawa, magsuot ako ng bestidang medyo sa tuhod, banda sa tuhod ang sukat. At least kung nagpantalon, hindi masyadong, hindi pag ano ba yun, kung ang damit or palda na mula sa tuhod, pag humangin, at least pantalon yung nakikita, 'di ba? Wala silang nakikitang At isa pa, naranasan ko rin po kasi naghaba ako ng palda. Tapos nagbisikleta po ako. Yung palda ko po, sumangit po yun sa kadena ng bisikleta. Talagang napahinto ako dahil hindi na po siya gugulong. Mabuti na lang yung palda ay may tights ako. Talagang nakakahiya po, mabuti na lang at wala pong tao. Sa tabing kalsada pa ako. Buti na lang talaga nung panahon na yun ay malamig kasi kung taglamig mayroon kang tights na isusuot para hindi giginawin. Experience ko po talaga, amazing talaga yun. Before nangyari po yun, nakita ko po ang ganong picture po na merong nag-upload ng video na sangit po yung kanyang damit at nahubad po yung kanyang nakita mo yung panty niya. Ang nangyari sa akin, kaya parang inunahan na talaga ako.
na merong gano'n, bakit nangyari 'yun sa akin, pero before nangyari nakita ko 'no. Buti na lang sabi ko salamat na lang talaga at hinubad ko yung palda dahil hindi naman siya matanggal kung hindi ko talaga hindi ko siya, ali-alisin, alangan kung ang palda ay nasa katawan ko, hindi rin po siya matanggal. Kaya ang ginawa ko po, hinubad ko po 'yun, nag-tights na lang ako. Buti na lang talaga at walang tao yung mga dumadaang sasakyan ay, hindi huminto ba. Buti na lang hindi ako sa stoplight na ano, kasi kung sa stoplight siyempre 'pag mag-stop 'yun, makikita nila ako. So, pasalamat din talaga ako nun sa nangyari na 'yun. Mula noon talagang nasabi ko rin na kailangan ko rin magpantalon, pero hindi 'yun ang reason ah, para yung ano talaga, yung pantalon na talaga. Sa bahay, puwede sa bahay wala namang ano, eh, pero sa labas hindi na. And then yung 'pag umaangkas din sa motorbike, 'di ba, motorsiklo, kailangan din nakapantalon. So, kahit nakabestida po ako nagpantalon ako pero nagbibestida pa rin ako. Para nga yung ma-imagine yung India na babae, mahaba po yung damit nila at meron silang mahaba din na ano, sa loob na pantalon, parang pajama. Kaya ito po, masabi ko na na-apply ko po ito sa sarili ko. Sinunod ko po ang Panginoon and then sinabi dito 'di ba na, um, iwasan ang labis na pag-ayos ng buhok at pagsuot ng mga alahas, itong sa buhok mga kaibigan. Kaya ito na yung buhok ko, eh, natural 'to. Hindi ko na po kinulayan dahil siyempre gusto kong masunod ang Panginoon and then ang sa alahas po, gusto ko rin ng maalahas, maganda din magsuot ng maalahas, 'di ba? Pero ang nangyari po mga kaibigan, nangawala po sila. Amazing talaga si Lord. Ayaw yata akong magsuot ng gano'n talaga ng mga alahas, eh, nangawala, eh. Sana hindi. Naalala ko nga yung isang relo ko, eh, ang kulay nun is gold plated, Chanel po siya. Nagtaka ako, ingat-ingat ko yun, eh, hindi ko masyadong sinusuot yun. Tapos nung gusto ko na siyang suotin, hindi umandar kasi ano rechargeable yung battery, eh, pinapalitan. So, ang ginawa ko, nag-stop kasi kaya ginawa ko dinala ko po sa watch store 'no. Tapos 'pag ano nag sabi ng storeman na sira daw yung relo ko kasi nga yung dial nawala. Sabi ko nagtaka ako, "Ha?" Hindi ko rin napansin kung nandoon yung dial o yung storeman ang nakasira kasi hindi ko nakita, eh, yung pag-abot ko, eh, kung nandoon yung dial ng ano, 'di ba dial po yung bilog. So wala na lang po akong masabi, nanghinayang talaga ako dahil ingat na ingat ko yung relo na yun. Nasabi ko na lang, ayaw talaga ng Diyos 'pag magsuot ako ng mga gold kaya hindi na ako nagsuot ng mga gold, lalo yung mga gold na kulay po. 'Pag ayaw talaga ng Panginoon ay hindi hindi niya itutulot. Kasi ano yun, eh, minsan 'pag nagsusuot tayo ng mga alahas sa ating katawan, parang na-feel natin na na maganda or kayabangan, 'di ba yung ano sa puso natin. Kasi ang Diyos sumatingin po sa puso natin. Siyempre 'pag ako magsuot ng ano, ng alahas feel ko I feel good, I have this, yung gano'n ba. So kayabangan po 'yun. 'Yun po kinurik masasabi kong kinurik ako ng Panginoon dahil kung ano nga yung sa puso natin, eh, 'pag nagsuot tayo ng mga ano, bagay 'no.
kahit sa ating damit, siyempre 'pag nagsuot tayo ng magandang damit siyempre ang iisipin mo, I'm presentable, I am beautiful, or I'm handsome, 'di ba? Gano'n po 'yun mga kaibigan, kaya yung mga gano'ng pag-iisip inalis sa'kin ng Panginoon, kaya in that way, nasira yung mga bagay na hindi ko dapat isuot para mawala yung pag-iisip na mga gano'n. Kasi gusto ng Diyos ang isipin ay siya lang at ang kanyang salita. Ito po ay para sa akin po ano, sa naunawaan ko po. Kaya kailangan po natin ng application kasi may mga bagay din lalo na 'pag ano talaga yung ginawa ka talagang matuwid ng Diyos. Kung hindi po talaga siya masunod, talagang may something na mangyayari, eh. 'No, kagaya ng sinabi ko nga, ang dami ko nga sabi ko ang dami kong patotoo, eh. Hindi ko lang nasabi lahat-lahat. Hindi pa lahat-lahat nasabi ko dahil araw-araw ko po naranasan yung mga amazing things na nangyari sa buhay ko spiritually. Kaya nga po, nagre-research ako ng nagre-research at na-find out ko talaga itong salita ng Diyos dahil hindi pa ito 100% na nabasa ko lahat, eh. Dahil binalik-balik ko rin yung iba mga kaibigan dahil kailangan natin malaman talaga ang mga binabasa natin. Pero ayon sa aking mga nabasa 'no, mula sa, ah, Old Testament hanggang sa New, masabi ko talaga na mayroong hidden talaga na hindi itinuturo ng ibang tao, ng taong mangangaral. Kasi nga hindi lahat tinatago nila dahil matututo 'pag malaman natin ang katotohanan, matatalo na si Satanas. Kaya nga 'di ba ang sinabi nga dito, eh, sinabi dito ni Apostle Paul na sabi dito ni Paul, "Yet Satan can even deceive religious people." Even religious people mga kaibigan. Ikaw po ba isang relihiyosong tao? Kahit relihiyoso ang tao, madi-deceive ka. Bakit? Kasi sabi dito, "He open affairs deceptively as an angel of light." Kaya diyan po, maraming nadi-deceive, maraming nalilinlang, 'no? At, he uses counterfeit ministers who appear genuinely but are actually fraudulent deceivers. Kaya kaya mag-ingat mga kaibigan kahit na nga yung ating pinapakinggan, hindi mo alam ay nalinlang ka na pala. At sabi dito, as a Christian, we need to be aware of Satan's schemes or devices like false doctrines, lust, lying, false dreams, visions, and miracles. Bitterness, lack of faith. Yan po yun mga kaibigan. Yan po yung mga devices ni Satanas sa atin para malinlang po tayo. Kaya mga kaibigan,
Magbasa na po tayo dahil if we know the truth will set us free. Totoo po talaga yan mga kaibigan. Hindi po ako magsi-share or mag-aano ng ganito mga kaibigan 'pag ano lang yung hindi ako naniniwala. Naniniwala po talaga ako kaya nga gusto ko pong ibahagi, eh. Truth is revealed in the Bible, but we must also practice the truth. Totoo yan, we must practice the truth. Kasi ang kaaway ng Diyos ay talagang manlilinlang po talaga mga kaibigan at marami po talagang nalinlang. Nakikita ko nga, dito sa YouTube 'di ba? Amazing, dami siyang mga viewers pero yung kanyang content is about tarot. And then nakita ko dito, ang sinabi dito tungkol sa tarot, sabi dito, "Yes, Satan has many strategies, schemes and devices to deceive us. Some unknowingly worship him as an angel of light." O 'di ba? While others look to him look to him through tarot card tarot cards mga kaibigan, channeling and astrology. Kaya nagtaka ako, dati hindi naman gano'n karami yung mga viewers niya tapos yung ngayon nung nag-content siya ng gano'n basta tarot card yung ano niya, hindi naman siya Christian, hindi din siya Pilipino pero yun ang content niya. Nagtaka ako dami siyang viewers sabi ko, "Hala, ah, ito talagang kaaway ng Diyos ba?" Manlilinlang, gumagamit talaga ng mga gano'n kasi kung pupunta yung mga tao sa kanya siyempre maririnig yung about sa tarot, siyempre mabibighani yung mga tao. Ngayon kung tayong Christian din gano'n, mag-aano tayo ng mga tarot, dati gano'n din po ako pero ngayon iniiwasan ko na lahat-lahat talaga I just have faith in God. Ang dami ko pong na ano, biglang a-appear sa ano ko lalo sa news feed ko sa Facebook. Parang totoo ba? Pero sabi ko kahit na totoo man ito o hindi, pero kay Lord na lang talaga ako mag-trust sa lahat-lahat. Lalo na yung mga connect sa akin, sabi ko grabe naman talaga 'to, connect talaga 'to sa akin. Sabi ko, "Lord, ito ba yung dapat kong gawin para ano?" Gano'n. Ano ba talaga, baka mamaya panlilin lang na naman ito. Pero sa another mind ko na bahala na, hindi ko na kahit ano ayoko ng makipag-involve basta I stick to the word of God. I stick to your word, Lord. Whatever happen, nagtitiwala ako sa word mo talaga. Kaya nandito talaga ako mga kaibigan kahit na meron pang ano, mas ma-involve pa na you get rich. Sabi ko, Lord, kahit sino naman gusto natin ng pera pero kung panlilinlang lang naman, wag na lang. Di ko naman ninanais na maging rich talaga ako, eh. Gusto ko lang na meron ako at meron akong pantulong sa mga tao. Yun lang ang gusto ko. Hindi ko na kailangan yung kasi 'pag mamatay tayo hindi talaga natin madadala yan. Mas, mas maganda pa yung mamamatay man tayo meron tayong naitulong dito sa mundong ito. Pag paano magbago, paano mag-repent ang isang tao. Big help na yan sa kaluluwa ng tao. Kaya talagang naawa po talaga ako kahit sa sarili ko pong pamilya kaya inaano ko po, natutuwa po ako 'pag may mga mismo sa sariling pamilya ko na malalaman ko na na nasa born again kaya, ay salamat. Sana ma-open talaga ang lahat ng mga mata ba ng mga tao. Yung katotohanan, talagang meron talagang mga manlilinlang mga kaibigan. Kaya sinabi din po ni Paul na yung tungkol po sa panlilinlang,
na gumagamit ang kaaway ng Diyos. Isa na yung sa pagtuturo, yung mga doktrina po na hindi po kasi itong salita ng Diyos sa Bible, puwede kasi yang halimbawa kung ano yung kanilang interpretation, gagawin nila yung doktrina. Stick to this, stick tayo dito ha, ito yung ano. So nawala na yung main topic po na sa Bible kasi iniba na po nila. Meron nga akong ano, sa Facebook, ah, yung isang mangangaral, yung tungkol sa ano po yun sa pag-uugali nga, tungkol sa pera. Tapos nakikinig ako nung una, okey may kaibigan na nag-aaway dahil sa pera. Akala ko stick na siya dun sa pagtuturo sa pag-uugali, 'di ba? Na naiba-iba man yung ano, yung kanyang pagsasabi pero at the end, tungkol pala sa pera yung topic niya, hindi talaga sa pag-uugali. Kasi kung gusto talaga niya na mabago talaga ang tao sa pag-uugali, dapat i-stick niya, ituro niya yung kung paano magbago, mag-repent. Na twisted mao ng mga ngaral mga kaibigan kung ikaw ay walang alam sa salita ng Diyos at blind ka kung ano yung ituturo sa'yo, akala mo yun na yun pero twisted pala. So ang sinabi dito yung doon nung naano ko, na kasi tini-twist niya yung pangangaral niya at the end pera pala yung talagang main doon. Na sabi nga, pati yung ibang mga churches ay nalulugi. Uy, hindi na dapat sasabihin 'yan, eh. Anong ibig sabihin nun? So, walang nag-o-offering kaya nalulugi. Kasi hindi naman business 'yan. Kaya sabi ko lang, ganda na sana nung ano, biglang nag-iba yung templa ng pagpangaral niya. The end, yun pala, sabi kong magbigay, 'pag hindi naman daw madadala sa langit. Totoo 'yan, hindi madadala pero dapat hindi gano'n yung ano, dapat diretso na lang ano, na mag-offer kayo ano, hindi na yung ililiko-liko pa. So, kung ang tao na blind, ang maisip talaga niya na, "Ay, kailangan mag-ano pala ako kasi, magbigay ako." Merong mga gano'ng mindset. Kasi ano, yung hindi ko naman pala madala sa langit. Nawala na yung magandang ugali doon. Dapat yung magandang ugali at repent. Yung paano maligtas, dapat yung mga gano'n yung ituturo. Hindi iti-twist na yun pala, kung naunawaan mo talaga ay tungkol pala yun sa pera. Mag-offer ka na, mag-offer ka na pero in another way lang yung pagpatat sa puso ba at isipan ng tao ba, 'no? Para hindi obvious. Kaya mga kaibigan, ang payo ko po talaga na magbasa tayong lahat sa salita ng Diyos at huwag po tayong matakot. Hindi po totoo 'yan na masisiraan ng ulo. Paninira po nila 'yan dahil 'pag nalaman mo ang katotohanan, malalaman mo talaga na dinaya ka na noon pa. Kung maalala mo, kung nabasa mo na itong sa pahayag, Revelation chapter 12 verse 9, ito ang sinabi. Etong verse 9, ang sabi, "Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon at tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel." Yan mga kaibigan, sino ang tinutukoy nitong mga dragon na 'to, si Satanas. Kung inyo pong nalalaman mga kaibigan, yung mga deceiver riches in this world, sino ba 'yan? Imagine, kaya sana mga kaibigan ay maunawaan niyo ito dahil dinideceive na po tayong lahat. Hindi lang po kayo, ikaw at saka ako na-deceive po talaga, dinideceive po tayo.
Tingnan niyo po nakakatakot na nga talaga yung ano, eh, yung itong mundo talaga na ito, ngayon at in our generation. Halimbawa na lang po yung mga yung mga artificial beauty, 'di ba? Yung mga operation, 'di ba ang yung iba ang gaganda-ganda nila nung natural pa yung mukha nila tapos nung nagpa-repair na sila, nagpa-sur ah, nagpa-surgery, nangapangit na sila kaya naku mga kaibigan, very deceiving talaga. At 'pag once na naopera na ang mukha mo, ano yun pumangit, hindi na mababalik yun. Mas lalong lalala kasi kung i-repair na naman, eh, operahan na naman, 'di ba? Kaya deceiving marami po. Hindi lang po 'yan sa mga kahit sa mga ating iniinom, mga kinakain, na-deceive po talaga tayo. Dahil hindi natin alam na tama ba 'yun. Halimbawa, yung pagpapayat din, hindi mo alam na umiinom tayo ng pagpayat tapos 'yun pala, 'yun ang dahilan para magkaroon ng sakit, cancer or ano man. Nakakatakot po talaga ngayon kaya always naku magtiwala na lang talaga sa Panginoon. Kahit yung mga kinakain natin, mga fakey na, 'di ba? Dahil puwede nang mag-ano, eh, puwede nang magtanim ng mga kahit sa gulay nga, eh, yung mga faking hindi na organic ba. Kaya mga kaibigan talaga kailangan natin ng faith at pagtitiwala sa Panginoon at dasal kasi siya na lang talaga ang mag-protect sa atin. Ang kanyang kaaway na si Satanas ay siya ang sumisira sa atin, eh, both physical and spiritual. Ngayon kung wala tayong protection mula sa Diyos, paano na lang, mga kaibigan. Kaya ito mga kaibigan nag-share lang ako ano, at, magpatuloy po ako sa pag-aaral ko po mga kaibigan. So, sana mga kaibigan ay meron din kayong natutunan kahit sa simple na pag-share ko lang po. Naantok kasi ako kaya nagdaldal po ako. Ngayon po, medyo nawala na po yung antok ko so magbabasa na po uli ako at, mamaya pag-aantukin ako magdaldal na naman po ako. So, dito na lang po muna.